Okay, so yun nga mga tre. Next stop natin, itong Euromotor Viperman 150. Currently Viperman 150 Sports galing kay Euromotor. So kung mapapansin mo buti, is pa yung kanilang pinakamaganda at high-end thunderbolt bikes na kinikita nila ngayon sa market, especially sa motorcycle community. Chassis nga guys, naka-swing arm na rin. Take note na sports to, so given na ang action on it, suspension nito to be expected. Ayan, nakikita natin na medyo meron ng konti dito sa suspension. Ang suspension okay, so yun nga mga dre. Next stop natin, itong Euromotor Viperman 150. So currently isa to sa mga underbone bikes. So one of the most popular underbone bikes ni Euromotor. So bigyan lang muna natin ng konting insight to. So reviewin natin, alamin natin yung technical specs. And yun. So sa ngayon, syempre bago natin umpisahan, intro muna tayo. Okay. Okay, so Euromotor Viperman 150 Sports is meron siyang technical specs na 150cc of engine displacement. Meron tong engine type na single cylinder and also naka 4 stroke na rin ito. So bore and stroke is 61 by 49.5 mm. 9.2:1 naman ang kanyang compression ratio. So kanyang fuel system naman is carburetor, then also ito is naka 5-speed manual na rin po ito. Then also yung kanyang cooling system is naka air-cooled na rin. Frame type katulad nung sinabi ko kanina is naka underbone na rin po ito. So isa to sa mga pinaka popular at madalas natin nakikita mismo sa daan dito mismo around Metro Manila. So sikat na sikat din to ang underbone na to. So since nabanggit ko na sa inyo yung ilang technical specs, so currently mag-focus na tayo ngayon sa current performance output nitong motorsiklo na to. So which is yung kanyang max output is umaabot ng 9 kW at 9,000 RPM. Max output yun ha. Then also yung torque naman nito is 10 Nm at 7,500 RPM na rin. So nabigay ko na rin yung mga basic specifications ng motorsiklo na to. So since yung green yung mga pinakamalaking space dun sa kabila, so yun muna yung re-reviewin natin for the meantime, para maikot din natin tong motorsiklo na to. So yun, start na tayo. Papansin na natin na dito mismo sa may bandang harapan niya yung kanyang headlight. Ito hindi lang siya masyadong obvious kasi medyo balot pa to ng plastic pero there's something na parang may pagkamuka yung itsura ng kanyang headlight dito mismo sa may bandang harapan. Then combination color nito is glossy green plus black dito mismo sa may bandang harapan. So medyo may kababaanan din yung kanyang visor dito. Plus etong kanyang ilaw sa harapan naman dito mismo is naka bulb type pa rin yung gamit niya dito na ilaw sa kanyang headlight. So ganon din dito sa kanyang signal lights na nandito sa magkabilang gawin nung headlight niya. So headlight dito sa may bandang gitna, tapos signal lights naman dito sa magkabilang gilid. Ayan. So kung papansinin natin mabuti, pagka-aggressive talaga tingnan yung looks dito mismo sa may bandang harapan. Tsaka may pagka-modernize din talaga since ang daming edges nung kanyang design dito mismo sa may bandang headlight, which is ito pati dito sa may bandang visor na isa pa sa nakapagpaangas na nakapagpaangas sa looks nito mismong motorsiklo na to. So bukod pa dyan, tutukan natin dito mismo sa may bandang baba itong motor na to. So may pagkamalaki rin yung kanyang gulong dito sa may bandang harapan. Since ito katulad na ito, babanggitin ko sa inyo, naka wheel mags na rin po ito. And as far as I know, ang sukat ng gulong nito is 80 by 90 by 17 dito mismo sa may bandang harapan. Plus naka disc brake na rin po ito. So hindi pa to naka CBS or naka ABS. Take note of that. Sadyang ordinary disc brake pa lang din ang gamit niya dito. Plus yung kanyang caliper na ginamit dito mismo sa kanyang disc brake is naka dual piston caliper. So expect natin na itong motorsiklo na to is kaya makapagbigay ng magandang stopping power
in terms of braking system, harap man o likod. So, bukod pa dyan, ang kagandahan kasi dito mismo sa motor na to, bukod sa naka-telescopic fork suspension na rin ito, is hindi man talaga totally na naka-extend yung kanyang fender sa likod, is meron naman siyang rubberized na extend para siyang meron siyang rubberized na dito pang salonong lahat ng dumi dito mismo sa may bandang fender niya sa harapan, which is yan, nakikita na natin dito, ayan sa part na yon. So wala man siyang engine guard, kahit paano mawawala rin yung dirt intake dito mismo sa may bandang harapan nung motorsiklo na to, especially dun mismo sa may engine room ng motor. So ayan, punta tayo dito mismo sa may bandang gitna at saka sa may bandang gilid ng motor. Ayan, tutukan lang natin ng konti. Kita natin mabuti dito mismo sa front section na yung actual na kanyang instrument panel is naka-digital na rin. So ayan, siguro i-indicate ko na lang dito mismo sa taas yung actual na itsura ng kanyang digital instrument panel. Pero disusi pa rin ito, which is very traditional pero okay lang din. Plus left and right side controls. Ayan. So kill switch, baka sabihin idle stop to, kill switch to yan, kill switch. Then yung kanyang headlight switch, which is yung DRL, tapos na partially open, tapos yung headlight plus yung electric start button nito dito mismo sa may bandang kanan. So bukod pa dyan, makikita natin sa left side controls yung kanyang clutch given, since ito ay manual, plus itong choke dahil ito nga ay naka carb type pa rin. So passing light dito mismo sa may bandang likod, plus high beam and low beam switches, turning lights, and also yung kanyang horns. So given na yung iba na yung structure ng kanyang controls dito mismo sa bandang kaliwa. So kung mapapansin natin mabuti, meron siya dito lalagyan ng side mirrors dito kaliwat kanan. Then ayun, meron siyang emblem dito, naka E3 version na nga po pala itong Biberman natin dito ngayon. So yun, may pagka slope pero hindi nawawala yung carbon design niya, plus air vents to help the para makakatulong dun mismo sa air intake para sa aerodynamics. Just given na may pagka sports type na itong underbone na ito. Plus ito mismong kanyang upuan, to medyo may pagkamalambot to, so very comfortable din to. Pero tingin ko medyo mahirap nga lang talaga sa tumagal ng sakay dito, lalo kung hindi ka sanay na medyo nakayuko yung pagsakay mo sa motor na to, since ito ay sports underbone bike nga ang kategory na ito. So bukod pa dyan, baba tayo ng konti, pangusan natin yung mga other controls dito mismo sa baba. Ayan. So nabanggit ko na kanina na yung mismong bike na to is naka manual type na transmission. So dito mismo makikita natin yung brakes, brake pedal na typical na makikita natin sa mga manual, especially pati na rin sa mga underbone type na manual na tulad ng Raider. Rubberized foot pegs, tapakan ng paa. Then also yung backup natin na kickstart kapag halimbawa na hindi gumana yung electric start button natin, pwede natin pagganahin yun. Then isa pa sa nagpaganda dito mismo sa motor na to is naka-carbon na rin yung design niya dito sa may bandang gilid. So hindi lang itong part na to, pati na rin yung dun banda sa may bandang gilid sa may kickstart. So may pagka-sporty looks na rin to etong motorsiklo na to. Pero depende naman yan sa inyo kung anong gagawin nyo. Kung gusto nyo pa-convert yung tapakan nito plus yung shifter nito sa kabila, pwede naman para magmukha talaga yung sport yung itsura ng motorsiklo na to. So focus tayo sa kabila. 5-speed manual transmission. Ito yung kanyang shifting pedal, yung kanyang rubberized na foot pegs, tapos yung side stand plus yung kanyang center stand. So ayan, dito tayo nag-shifting. So ang style ng shifting nito is pasikwat lang, taas baba. So pagkakaalam ko nito is 1 down 4 up, since naka 5 speed po ito. So ayun, ganun yung style ng shifting nito malamang. Plus ayun, ganun din, same din ng design, naka-carbon na rin yung kanyang bandang gilid na
pairing dito mismo sa may bandang baba, dito mismo sa may engine part. So ganun din yung part nung kanyang kung pupuntahan natin mamaya yun doon, naka-carbon na rin yung kanyang sprocket cover or yung chain cover mismo sa may bandang likod. So simulan na natin puntahan yung under the seat. Under the seat, let's check. Siyempre, lagi natin titingnan yan. Hindi pwedeng hindi since ito ay underbone. So andito sa gilid yung susian niya. Yan. So maliit lang yung compartment, tama lang lagyan ng tools. Then also, ito lang yung compartment niya. Kasi ito the rest, lalagyan na ng battery to. Ayan. Plus ito yung kanyang fuel tank. So wala siyang air filter. Tingin ko nandun sa harap yung air filter nun eh. So ayun. Then alamin natin ngayon kung ilan yung kanyang fuel tank capacity. Yan. So ang kanyang fuel tank capacity ngayon is 0.5 liters na rin ang kanyang fuel tank capacity. So hindi ko lang alam kung ilan ba yung fuel consumption nito while riding this bike, o kung ilan yung average sa fuel consumption nito habang dinadrive natin to. Pero sige, try ko alamin mamaya. Plus ito, pointy rear design sa may bandang likod, plus accessible na grab bar for your OBR, pero medyo may kaliitan nga lang yung upuan. Pero okay na rin kasi malambot din naman. So goods na rin to. Ayan. Plus, ayan, punta tayo dito mismo sa may bandang baba, dito mismo sa may bandang likod. Chassis nito is naka-swing arm na rin. Take note na sports to. So given na ang actual na nito, suspension nito, to be expected, ayan, nakikita natin na medyo meron siyang cover dito sa suspension. Ang suspension nito is naka single or monoshock suspension sa may bandang likuran. So may pagka-pointy, katulad nung sinabi ko kanina, pointy and aggressive yung looks nito dito sa may bandang taas. Plus yung design ng pangalan ng Biberman na nakalagay dito. Ayan, so given. Taas natin ng konti. Ayan. Tapos punta tayo dito mismo sa kanyang brake system. So yung brake system niya dito mismo is naka dual piston caliper na rin, plus naka disc brake na rin yung kanyang brake system dito mismo sa may bandang likod. So good thing na yung kanyang chassis o yung kanyang swing arm is adjustable din if case na lumuwag yung kadena dito mismo sa may bandang likod. Ayan. So kung mapapansin natin yung kadena, ayan, medyo may kalakihan yung kanyang rear sprocket, plus ayun, naka-carbon na rin yung kanyang sprocket chain cover dito mismo sa may bandang likod. So pag-usapan natin yung kanyang tires. So same din, sports din ang klase ng tire na ginagamit niya dito. Then also, ayan, may kalaparan to compared to dun sa harap. So, Yuansing ang gamit. Then also, ang sukat nito is naka 100 by 80 by 17 ang sukat ng gulong na to. So, given na mas malapad ito compared to dun sa nasa harapan ng motorsiklo na to. Plus, sporty looks and position ng actual na tambucho. Ito yung stock niya. I-include na rin natin na meron tong heat guard. So yan, napakaganda rin. Isa rin sa mga nagpaganda ng totally malilesen din yung danger upon the heat absorption kapag nadikit yung paa natin dito. Tapos bukod pa dyan, ayan, lipat natin ng konti. Yung fender niya is naka-carbon design na rin, pero medyo may kanipisan na ng konti since ito ay naka-sporty looks din. So ayun, angat natin ng konti. Ayan, integrated taillight na rin po ito mga dre. So bulb type given. So sad to say, wala siyang plate light, pero tingin ko abot naman ang ilaw ng taillight dito mismo yung magiging plate number niya pagka nagkataon na ginamit ko itong motorsiklo. So ayun, halos ganun lang yung meron dito mismo sa loob ng Biberman 150 Sports na to. So, apparently, nalibot ko na kayo dito mismo sa motorsiklo na to.
And I've been already discussed everything about this kind of bike. So tingin ko, it's time na rin para ma-test na natin yung seat height na itong motorsiklo na to. Okay. The moment of truth. Okay, puntahan natin yung bike. Puntahan natin yung bike. I think may pagkamataas ko. Ayan, so ito may pagkamataas yung motor, pero good thing na malambot yung seat. So na-adjust ko kahit paano yung seat height na ito, plus bigyan lang, tipto pa rin ako, pero still can manage pa rin. So yun, medyo malawak din yung kanyang turning radius at some point. So yun ang maganda rito sa motorsiklo na to. Then, ayan, medyo yuko, pero hindi naman ganun kabagi ang yuko talaga. So, good thing na okay itong ganitong klase ng motorsiklo kapag sinakyan. So, ayan, comfortability sa upuan, sa seat, position, goods. Then also, mobility, tsaka handy. So, pero hindi ko pa natutry ito kapag sinubukan ko pa ang rin ito. Pero malalaman ko yan soon. So, yun. Tama na tayo. Medyo mahirap ko pa dito eh. Yan. Ang haba ng motor na to Okay. Nakalawas din. Guys, check natin to si Biberman. So, technically, yung Biberman 150 E3 natin or Biberman 150 Sports E3 natin is nagkakahalaga ng 62,900. So, very affordable to para sa isang sports underbone bike. Especially kay Euro Motor. So given na yan. So 3,500 or 3,500 yung kanyang installation, yung kanyang kanyang down payment kung kukunin mo siya ng installment. 6 months, 12 months, 18 months, 24, 30 and 36 months. Ito yung kanyang mode of payment. So technically 6 months abutin siya ng 12,125. Then sa 12 months is 6,680. Tapos sa 18 months is 4,865. Tapos sa 24 is 3,957. Tapos sa 30 is 3,413. Tapos sa 36 is 3,050 pesos. So yun yung kabuuan ng monthly amortization nila dito mismo sa motorsiklo na to in each of every term of payment. So take note, may rebate pa rin sila dito na 300 pesos kapag once na updated yung bayad mo sa unit na kinukuha mo. Then eventually, ayun. So take note guys, Biberman 150 Sports E3. So ayun, nandito na lang muna mga dre. Stay tuned. Have a great day. Thank you. Ride safe. Taps out.